Althea, Hija, huwag ka nang magmalinis. Simula bukas, kailangang lumipat ang tatay mo sa maliit na kwarto sa likod. Masyadong malaki ang master's bedroom para sa isang matanda lang na wala namang pakinabang dito sa bahay. Ang boses ni Doña Cielo ay parang talim ng labaha na dumaan sa gitna ng masayang pagdiriwang. Sa gitna ng marangyang sala, kung saan nagliliparan ang amoy ng mamahaling pabango at ang halimuyak ng sariwang mga bulaklak para sa ika-70 kaarawan ng kanyang ama, naramdaman ni Althea ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Hawak-hawak niya ang isang pulang sobre, isang sorpresang naglalaman ng bank passbook na pinag-ipunan niya ng 5 taon upang masiguro ang retirement ng kanyang tatay Danilo. Ngunit bago pa man niya ito maiabot, ang kanyang dangal, ang unang naagaw sa kanya. Tumingin si Althea sa kanyang asawa na si Eduardo, umaasa na makakahanap ng kakampi. Ngunit ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Iniiwasan ng kanyang mga mata habang humihigop ng mamahaling wine. Tama si Mama Althea. Malamig na singit ni Eduardo. Micaela needs that room. Nagkamali siya sa huling investment niya at kailangan niya ng matitirhan kasama ang mga bata. As family, we need to make sacrifices. At ikaw, Tatay Danilo, hindi ka naman siguro magiging madamot, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Cielo habang tinitingnan ang nanliliit na anyo ni Tatay Danilo. Ang matanda, nasuot ang kanyang pinakamagandang barong na tila kumukupas na sa ilalim ng mga kristal na chandelier, ay dahan-dahang ibinaba ang tinidor. Ang plato ng paborito niyang pansit luglog na niluto ni Althea ng may pagmamahal ay tila naging abo sa kanyang panlasa. Ang init ng sabaw na kanina lang ay nagbibigay ng ginhawa ay napalitan ng nanunuot na lamig na nagmumula sa sahig na gawa sa Italianong marmol. Marmol na si Althea mismo ang nagbayad mula sa sariling pawis at pagod sa kanyang kumpanya. Kaganon ba, Eduardo? Cielo? Mahina ang boses ng matanda. Nanginginig ang mga kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng hapagkainan. Ayos lang naman ako sa likod. Huwag niyo na kaming pag-awayan ng anak ko. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila sampal sa mukha ni Althea. Ang kwarto sa likod na tinutukoy nila ay ang dating bodega na imbakan ng mga lumang gamit at kagamitan sa paglilinis. Malamig, madilim, at malayo sa init ng pamilya. See? Tatay is fine with it. Bulalas ni Micaela, ang kanyang hipag, habang pumasok sa eksena. Bit-bit ang kanyang bagong bili na Hermes. And Althea, please don't look so bitter. You should be thankful na pinapayagan pa namin ang tatay mo rito. After all, this is the De Los Santos residence. My brother's name is on the gate, remember? Hindi na makahinga si Althea. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa pagod, kundi sa katotohanang ang bahay na ito, ang kanyang pinaghirapan, ang bawat hollow block na binayaran niya mula sa kanyang mga kontrata, ay tila naging isang kulungan kung saan siya ang banyaga. Naramdaman niya ang init ng pulang sobre sa kanyang palad. Isang simbolo ng seguridad na ngayon ay tila isang biro na lang. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtitiis, sa mga gabing walang tulog para palaguin ang kanyang negosyo, ay ginagamit na ngayon upang pakainin ang mga taong walang ginawa, kundi maliitin siya. Dahan-dahang lumapit si Althea sa mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala. Ngunit walang nakapansin. Ang lahat ay nakatuon sa pagkukwento ni Micaela tungkol sa kanyang susunod na business venture na alam ni Althea na siya na naman ang magpopondo sa huli. Eduardo, tawag ni Althea sa asawa. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng puot, na pilit niyang sinusupil. Pinag-usapan natin ito. Ang bahay na ito ay para sa katahimikan ng mga magulang ko. Bakit hindi ko alam na may desisyon na pala kayo ng pamilya mo nang hindi ako kinonsulta? Lumingon si Eduardo. Ang mukha ay puno ng pagkairita. Althea,
Can we just enjoy the party? Huwag kang masyadong emosyonal. Hiya naman sa mga bisita, oh. Do you want them to think that my wife is a disrespectful daughter-in-law? Ang salitang hiya. Isang paboritong armas ni Doña Cielo, ang paggamit ng delikadesa upang busalan ang bibig ni Althea habang dahan-dahan nilang kinakain ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig. Ang kristal na baso ng alak na hawak ni Doña Cielo ay nahulog sa sahig dahilan upang tumalsik ang pulang likido sa barong ni Tatay Danilo. Ang maputing tela ay dahan-dahang nalunod sa kulay ng dugo. Ay sorry, ang dulas naman ng baso na to. Parang ang naguhugas nito. Pang-uuyam ni Doña Cielo habang tinitingnan ang matanda na parang isang dumi sa kanyang paligid. Hija, punasan mo na lang ang tatay mo. At pagkatapos, simulan mo na ring ilipat ang mga gamit niya. Ayaw ko ng kalat sa kwartong gagamitin ni Micaela bukas. Nakatayo lang si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mantsa sa dibdib ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng marangyang pagdiriwang na siya ang nagbayad, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Ang kanyang pag-ibig kay Eduardo ay naging isang lason at ang kanyang paggalang sa biyenan ay naging isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang sariling pamilya. Tumingin siya kay Eduardo na ngayon ay tumatawa na kasama ang ibang mga kamag-anak, tila walang nangyaring kahiya-hiya. Doon ay naramdaman ni Althea ang isang bagong uri ng init. Hindi ang init ng galit, kundi ang apoy ng isang desisyon. Inabot niya ang baso ng tubig sa mesa, hindi para uminom, kundi upang pigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na gising na siya. Eduardo, mahinahon niyang sabi. Sapat na upang marinig ng asawa. Ipapalipat ko ang mga gamit ni tatay. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw kay Doña Cielo. Ngunit bago pa man ito lumawak, dinagdagan ni Althea ang kanyang sinabi. Pero hindi sa bodega. At hindi rin sa bahay na ito. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang pulang sobre sa kamay ni Althea ay biglang nalukot. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Eduardo. Hindi sumagot si Althea. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang notification ang bumungad sa kanya. Isang alerto mula sa kanyang bangko tungkol sa isang malaking transfer na ginawa mula sa joint account nila ni Eduardo na hindi niya autorisado. Ang halaga ay saktong-sakto sa halagang kailangan ni Micaela para mabayaran ang kanyang mga utang. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyang naputol. Ang katahimikan ni Althea ay hindi pagsuko, kundi ang simula ng isang tahimik na digmaan. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang sulo na naglalantad sa madilim na katotohanan sa gitna ng marangyang pagdiriwang. Titig na titig si Althea sa mga numero. Ang perang pinagpuyatan niya, ang pondong dapat sana ay magsisilbing proteksyon ng kanyang ama sa huling yugto ng buhay nito, ay wala na. Naglaho na parang usok at alam niya kung saang bulsa ito napunta. Eduardo, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Althea ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng disenyong unti-unting sumasakal sa kanya. Ipinakita niya ang screen sa asawa. Lumapit si Eduardo, ang amoy ng alak ay humahalo sa mahal niyang pabango. Imbes na magulat, isang ngisi ng pag-aalipusta ang gumuhit sa kanyang labi. Althea, pamilya tayo. Micaela is in deep trouble. Niloko siya ng mga partners niya at kung hindi niya mababayaran ang utang na yan ngayon, kukunin nila ang lahat sa kanya. Ano ba naman ang kaunting barya para iligtas ang kapatid ko? Kaunting barya? Halos mabulunan si Althea sa sariling laway. Eduardo, retirement fund yan ni tatay. Yan ang pambayad sa dialysis niya
Sa gamot niya, bakit mo kinuha ng walang paalam? Dahil alam kong magiging madamot ka. Biglang sabat ni Doña Cielo habang marahas na lumalapit sa kanila. Ang kanyang mga alahas ay kumakalansing sa bawat galaw. Bawat tunog ay tila pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan sa loob ng pamamahay na yon. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Althea. Pinakasalan ka ng anak ko kahit galing ka sa putikan. Huwag mong ipagkait ang tulong sa pamilyang nag-angat sa'yo. Isang pirasong papel lang ang pera. Kikitain mo pa yan. Pero ang dangal ng mga De Los Santos, hindi mabibili yan. Naramdaman ni Althea ang hapdi ng bawat salita. Ang utang na loob. Ang kadenang ginagamit nila upang igapos siya sa kanilang mga kagustuhan. Tumingin siya sa kanyang ama. Si Tatay Danilo ay nakatayo lang sa isang sulok, hawak ang isang basang panyo, habang pilit na pinupunasan ang pulang mantsa sa kanyang barong. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at kahihiyan, tila humihingi ng paumanhin sa kanyang anak dahil sa pagiging pabigat sa paningin ng ibang tao. Huwag mo akong tingnan na parang biktima ka, Althea. Patuloy ni Doña Cielo habang dinuduro ang dibdib ng menugang babae. Si Micaela ang kailangang unahin ngayon. Ang tatay mo, malakas pa naman. Kayang-kaya na niya doon sa bodega. May kama naman doon, may bintana. Ano pa ang hinahanap niya? Masyado kayong mapaghanap para sa mga taong nakikitira lang. Ang bawat kataga ay tila isang patak ng asido sa puso ni Althea. Napatingin siya sa paligid. Ang mga bisitang kanina lang ay masayang kumakain ay tahimik na ngayon. Nanonood sa eksenang tila isang teleserye sa tunay na buhay. Ngunit walang direktor na sisigaw ng cut. Ito ang kanyang realidad. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanyang ama. Kinuha niya ang nanginginig na kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Tay, tara na po. Hindi tayo dito nababagay. Althea, saan mo dadalhin ang matandang yan? Sigaw ni Eduardo habang hinahawakan ang braso ni Althea upang pigilan ito. Hindi pa tapos ang usapan natin. Kailangan mong pirmahan ang mga papeles para sa panibagong loan ni Micaela. Lumingon si Althea. Sa pagkakataong ito, wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang apoy ng pag-ibig na dati ay nagbibigay liwanag sa kanyang pagsasama kay Eduardo ay tuluyan ng namatay. Iniwan lamang ang malamig na abo ng pagkamuhi. Eduardo, bitawan mo ako. Ang boses ni Althea ay kasing lamig ng yelo na nakalagay sa mga pitsel ng tubig sa mesa. Ang perang kinuha mo, ituring mo na yung bayad ko sa lahat ng utang na loob na sinasabi ng nanay mo. Pero huwag na huwag mong iisipin na may makukuha pa kayo sa akin. Matapang ka na dahil akala mo sa'yo ang bahay na ito. Pagmamalaki ni Micaela habang humihigop ng wine sa tabi ng kanyang ina. Poor Althea, hindi mo ba binasa ang mga dokumentong pinirmahan mo noong isang taon na nang kumuha ka ng dagdag na kapital para sa kumpanya mo? Eduardo made sure na ang bahay na ito ay collateral sa utang ko. At dahil hindi ko nabayaran ang huling installment, technically, the bank will take this house. But Mama and Eduardo already made a deal with the bank manager. We keep the house, you lose your ownership. Tila tumigil ang mundo ni Althea. Ang pakiramdam ng pagbagsak ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang bahay na binuo niya sa loob ng 10 taon, ang bawat sulok na saksi sa kanyang pagtitiis ay ninakaw sa kanya ng mismong lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Eduardo. Ang lalaki ay tumingin lang sa malayo. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin ng kanyang kataksilan. You sold our future for her, bulong ni Althea. I did it for the family, Althea. Depensa ni Eduardo. Micaela is a De Los Santos. You are just Althea. You can always build another business. You're smart, right? Pero ang kapatid ko, kailangan niya ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Althea. Isang tawa na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Lumingon siya sa kanyang ama.
na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Doon, sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang bagay ang luminaw sa kanya. Ang mga taong ito ay hindi pamilya. Sila ay mga linta na uubusin ang bawat patak ng kanyang dugo hanggang sa wala nang matira. Dinala ni Althea ang kanyang ama palabas ng pinto. Hindi na siya lumingon sa mga sigaw ni Doña Cielo o sa mga pagbabanta ni Eduardo. Habang naglalakad sila sa ilalim ng madilim na langit, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang ama at ang kanyang naglululoy na dangal. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na bagay. Ang susi ng isang lumang warehouse na pag-aari ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nabibisita. Isang ari-arian na nakapangalan lamang sa kanya at hindi kailanman nalaman ni Eduardo. Huminto si Althea sa tapat ng kanilang sasakyan, ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, isang itim na kotse ang humarang sa kanilang daan. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may dalang isang envelope na may selyo ng korte. "Mrs. De Los Santos?" tanong ng lalaki. "Ako nga," sagot ni Althea. Ang puso ay muling tumitibok ng mabilis sa kaba. "May dala po akong subpoena. Ang kumpanya niyo po ay isinasa ilalim sa investigasyon para sa kasong grave misconduct at falsification of documents. Ang inyo pong asawa, si Mr. Eduardo De Los Santos, ang nagsumite ng reklamo laban sa inyo." Nabitawan ni Althea ang susi ng sasakyan. Ang tunog ng metal sa semento ay tila hudyat ng kanyang tuluyang paglubog. Hindi lang bahay at pera ang kinuha nila. Ngayon, pati ang kanyang kalayaan at ang kanyang pangalan ay balak nilang ilibing. Ang puting sobre sa kamay ni Althea ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na nakasulat sa dokumento ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat, naghahatid ng kilabot na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman mula sa lalaking pinangakuan siyang iibigin hanggang sa huling hininga. Grave misconduct, falsification, bulong ni Althea, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Lumingon siya sa pintuan ng mansyon. Nakatayo doon si Eduardo, nakasandal sa hamba ng pinto habang hawak ang isang baso ng alak. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay nagmumula sa kanyang likuran, dahilan upang magmukha siyang isang madilim na anino na walang mukha at walang puso. "Huwag mong sisihin ang sino man, kundi ang sarili mo, Althea," sigaw ni Eduardo mula sa malayo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, walang bakas ng pagsisisi. "You were too focused on being the big boss na nakalimutan mong asawa lang kita. Ang kumpanya? Sa akin nakapangalan ang mga huling kontrata na nilagdaan mo. You gave me the power of attorney, remember? You were so busy taking care of your dying father na ipinubaya mo sa akin ang lahat. Ngayon, patunayan mo sa korte na hindi mo ninakawan ang sarili mong pamilya." Isang matalim na sakit ang gumuhit sa sentido ni Althea. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing isinugod ang kanyang ama sa ospital dahil sa atake sa puso. Doon, sa gitna ng kanyang pagkasira at takot, inabutan siya ni Eduardo ng mga papeles. Sabi nito, para iyon sa insurance. Sabi nito, tutulungan siya nito para hindi siya maabala sa trabaho habang nagbabantay sa ospital. Pinirmahan niya ang mga iyon ng may buong pagtitiwala. Ang pagtitiwalang iyon ang nangayon ay ginagamit na bitag upang hilingin ang kanyang pagbagsak. "Althea, anak." Ang mahinang tawag ni Tatay Danilo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang matanda ay nakasandal na sa gilid ng kanilang lumang kotse. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Tila kinakapos ng hininga sa tindi ng emosyong nararamdaman. "Tay, sandali lang po. Hihinga tayo, Tay. Lalayo tayo rito." Dali-daling lumapit si Althea at inalalayan ang ama. Ang amoy ng pawis at ang mantsa ng wine sa barong ng matanda ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya ng kawalang hiyaan ng mga De Los Santos. Pumasok sila sa kotse. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa mansyong yon,
Naramdaman ni Althea ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat poste ng ilaw na nadadaanan nila ay tila mga saksi sa kanyang pagkatalo. Wala silang dalang damit, wala silang dalang pera, kundi ang iilang libong natitira sa kanyang pitaka at ang susi ng isang bodega na matagal nang kinalimutan ng panahon. Narating nila ang isang lumang warehouse sa gilid ng isang tahimik na kalsada sa labas ng lungsod. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanila pagkabukas ng pintuan. Ang mga lumang kagamitan sa pag-aari ng kanyang ina, mga lumang makinilya, mga dokumentong nabubulok na, at ang isang maliit na mesa, ang tanging naiwan sa lugar na ito. Inalalaya ni Althea ang kanyang ama sa isang lumang sofa na punit-punit na ang balat. Dito muna tayo, Tay. Pangako, hindi tayo pababayaan ng Diyos, sabi ni Althea habang kinukumutan ng ama ng kanyang sariling blazer. Naupo si Althea sa sahig. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa nalalabi niyang lakas. Binuksan niya ang kanyang laptop na buti na lang at naiwan sa loob ng kotse. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinakalkal ang kanyang mga personal na file. Ang mga file na hindi alam ni Eduardo na may backup sa isang cloud storage na siya lang ang may alam. Habang binabasa ang mga digital na kopya ng mga dokumentong pinirmahan niya, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang lagda niya sa huling pahina ng Power of Attorney ay may isang maliit na pagkakaiba. Isang maliit na marka na lagi niyang inilalagay kapag alam niyang ang isang dokumento ay hindi dumaan sa tamang proseso. Isang ugali niya bilang isang maingat na negosyante. Ngunit hindi lang iyon. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakakita siya ng isang folder na may pamagat na Micaela's Hidden Debt. Binuksan niya ito. Ang mga mata ni Althea ay nanlaki sa kanyang nabasa. Ang utang ni Micaela ay hindi lang sa bangko. At ang kumpanyang kinasasangkutan nito ay hindi isang legal na kumpanya ng investment. Ito ay isang front para sa isang illegal na operasyon ng money laundering. At ang pangalan ni Eduardo, nakasulat ito bilang garantor gamit ang lahat ng ari-arian ni Althea bilang pambayad kung sakaling pumalya ang kapatid nito. Mas malala pa, ang mga taong pinagkakautangan nila ay hindi mga kolektor ng bangko. Sila ay mga tao na handang pumatay para sa pera. Napatayo si Althea. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi lang siya ang nasa panganib. Ang buong pamilya De Los Santos ay nakatali sa isang bombang malapit ng sumabog. At sa kanilang pagtatangka na ilubog siya, hindi nila alam na sila ang unang malulunod. Biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Isang hindi kilalang numero. "Hello," sagot niya. "Mrs. De Los Santos." Isang malalim at baritong boses ang nasa kabilang linya. "Huwag kang matakot. Alam naming wala sa iyo ang pera. Pero alam din naming nasa iyo ang mga dokumentong kailangan namin para mabulok sa kulungan ng asawa mo. Gusto mo bang mabawi ang bahay mo? O gusto mong makita ang asawa mo na nagmamakaawa para sa kanyang buhay?" Napatingin si Althea sa kanyang amang mahimbing nang natutulog sa gitna ng alikabok. Ang kanyang kamay ay humigpit sa cellphone. Ang laro ay nagbago na. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang bumabalot sa pagkatao ni Althea. Ang tanging maririnig ay ang mabigat at humuhuning hininga ng kanyang ama na sa bawat bugso ay tila humihingi ng tawad sa hangin dahil sa kanyang kahinaan. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Althea. Ang kabilang linya ay puno ng nakabibinging katahimikan, naghihintay ng kanyang sagot. "Sino ito?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay isang mahinang kalansing ng bakal sa gitna ng gabi. Isang taong matagal nang naghihintay na makitang bumagsak ang tore ng mga De Los Santos. Sagot ng boses, malamig at walang emosyon. "Mrs. De Los Santos, ang asawa mo ay isang mahusay na aktor. Akala niya ay nalalamangan niya ang lahat.
Ngunit hindi niya alam na ang perang kinuha niya sa'yo ay dumaan sa mga kamay na hindi marunong magpatawad. Mayroon kaming mga kopya ng transaksyon. Mayroon kaming mga pirma. Pero kailangan namin ang iyong testimonya upang gawing legal ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang tawag nang hindi sumasagot. Hindi siya tanga. Alam niyang ang kausap niya ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang lobo na naghahanap din ng sariling pakinabang. Ngunit sa mundong ito, kung saan ang sarili niyang asawa ay naging masahol pa sa kaaway, ang pakikipag-alyansa sa isang lobo ay tila mas ligtas kaysa manatiling tupa sa kungan ng mga De Los Santos. Tiningnan ni Althea ang kanyang mga kamay. Ang mga palad na dati ay malambot at puno ng pangarap ay nanginginig na ngayon, nababalutan ng alikabok at dumi mula sa bodega. Naalala niya ang boses ni Doña Celo nung unang beses siyang tumapak sa kanilang mansyon, ang matamis na ngiti na may kasamang lason na mga salita tungkol sa kanyang pagiging mababa at kung gaano siya kapalad na mapabilang sa kanilang pamilya. Utang na loob. Ang salitang iyon ang naging latigo na ginamit sa kanya sa loob ng maraming taon. Utang na loob dahil tinanggap siya. Utang na loob dahil pinayagan siyang magtrabaho. Utang na loob dahil binigyan siya ng apelyidong De Los Santos, isang apelyidong ngayon ay tila isang tatak ng pagkakaalipin. Dahan-dahang tumayo si Althea at lumapit sa isang lumang cabinet sa dulo ng bodega. Sa ilalim ng mga tumpok ng lumang dyaryo, may isang maliit na kahon na gawa sa nara. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang isang lumang kwintas na may pendant na krus, ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ina. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang talim ng krus sa kanyang palad. Ang sakit ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya, na mayroon pa siyang laban. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Althea sa tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas. Hindi iyon ang tunog ng kotse ni Eduardo. Mas mabigat ito, mas mapanganib. Dali-dali niyang ginising ang kanyang ama. Tay, gising po. Kailangan nating lumipat. Bakit anak? May humahanap ba sa atin? Bakas ang takot sa mga mata ni Tatay Danilo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Ako ang bahala. Bulong ni Althea habang tinutulungan ang ama na tumayo. Pagbukas ng pinto, hindi pulis ang bumungad sa kanila, kundi si Micaela. Ngunit wala na ang mapagmataas na ngiti nito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng putik, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Althea, ibigay mo sa akin ang backup files. Sigaw ni Micaela. Ang boses ay tila isang asong nagmamakaawa na may kasamang banta. Alam kong kinuha mo ang external drive sa opisina bago ka umalis kagabi. Eduardo is going crazy. Hinahanap ka na ng mga taong pinagkakautangan ko. Tumingin si Althea sa kanyang hipag nang may halong pait at awa. Micaela, ang files na sinasabi mo, wala sa akin. Pero ang impormasyon, nakatatak na sa utak ko. At bawat sentimo na kinuha niyo sa akin, bawat patak ng luha ng tatay ko, sisiguraduhin kong babayaran niyo. You bitch! Susugod sana si Micaela nang biglang may tatlong lalaking nakaitim na suit ang lumabas mula sa likuran ng kanyang sasakyan. Hindi sila mga tauhan ni Micaela. Sila ang mga taong tinutukoy ng boses sa telepono. Mrs. De Los Santos, sabi ng isa sa mga lalaki, sabay pakita ng isang ID na ang National Bureau of Investigation, NBI. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Pero bago yon, may gusto kaming ipakita sa inyo. Inabot ng lalaki ang isang tablet. Isang live feed ang bumungad kay Althea. Doon, sa loob ng kanilang mansyon, nakita niya si Eduardo na nakaposas habang si Doña Cielo ay humihiyaw sa galit habang hinahalughog ng mga awtoridad ang kanilang mga gamit. Ang mga lihim na vault na puno ng cash at mga dokumento ng ilegal na transaksyon ay isa-isang nabubuksan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Althea ay ang huling clip
na ipinakita sa kanya. Isang video ni Eduardo na kausap ang isang abogado, pinaplano kung paano ititumba si Althea kapag nakuha na nila ang lahat ng ari-arian nito. Hindi lang ito tungkol sa pera. Plano nilang tuluyan siyang alisin sa mundo upang walang maging hadlang sa kanilang kasakiman. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lalaking katabi niya sa kama tuwing gabi ay ang mismong tao na naghukay ng kanyang libingan. Althea, please, help me, iyak ni Micaela habang lumuluhod sa harap niya. Sasabihin ko ang totoo. Sasabihin ko na si Mama at Eduardo ang nagplano ng lahat. Huwag niyo lang akong isama sa kulungan. Tumingin si Althea sa kanyang hipag, pagkatapos ay sa kanyang ama, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Althea ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Micaela, sabi ni Althea, habang dahan-dahang hinahawakan ang mukha ng hipag. Sabi mo pamilya tayo, di ba? At sa pamilya may mga sakripisyo. Ngayon, ikaw naman ang magsakripisyo. Humarap si Althea sa mga opisyal. Sasama ako sa inyo, pero may isang kondisyon. Gusto kong makita ang mukha ni Eduardo kapag nalaman niyang ang taong itinuring niyang basura ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Habang papasok sila sa sasakyan ng NBI, narinig ni Althea ang tunog ng isa pang sasakyang paparating. Isang pamilyar na busina, ang sasakyan ni Eduardo. Dumating siya upang tapusin ang kanyang sinimulan. Hindi alam na ang bitag na inihanda niya para kay Althea ay siya na palang kinaroroonan niya ngayon. Ang bawat hakbang ni Eduardo sa tuyong lupa ng bakuran ng bodega ay tila pagtunog ng isang kampana ng kamatayan. Ang kanyang itim na Mercedes ay nagniningning sa ilalim ng sumisikat na araw, isang matinding kabalintunaan sa gitna ng mga nagliliparang alikabok at ang nangangalawang na bubong ng gusali. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha ng asawang minahal ni Althea. Ito ay mukha ng isang hayop na nasusukol. Althea, bitawan mo ang mga kasama mo at lumapit ka rito. Ang sigaw ni Eduardo. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng utos at takot. Lumingon siya sa mga lalaking nakasuit. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Hindi sumagot ang mga ahente. Sa halip, dahan-dahan silang humakbang pasulong, ang kanilang mga kamay ay malapit sa kanilang mga baywang. Handa sa anumang mangyayari. Lumabas si Althea mula sa likuran ng mga ahente. Hawak pa rin niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ama. Tumingin siya kay Eduardo at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang nakita niya ay isang maliit na lalaking nagtatago sa likod ng kanyang pera at apelyido. Eduardo, tapos na ang palabas, sabi ni Althea. Ang boses niya ay kasing tatag ng lupang kanyang tinituntungan. Alam ko na ang lahat. Ang utang ni Micaela, ang money laundering, at ang plano mong iligpit ako para makuha ang kumpanya. Tumawa si Eduardo, isang tuyo at nakatatakot na tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Plano? Althea, masyado kang maraming nanonood. Nanonood ng teleserye. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang babaeng sira ang reputasyon, may tatay na pabigat at walang kahit isang kusing sa bangko. Lumapit si Eduardo. Pilit na binabawi ang kanyang kontrol. Come on, honey. Let's go home. Doña Cielo is waiting. Mag-uusap tayo ng maayos. I can fix this. I can make the charges go away. Mahal mo ako. 'Di ba? Isipin mo ang pinagsamahan natin. Naramdaman ni Althea ang hapdi sa kanyang lalamunan. Ang pinagsamahan. Ang mga gabi ng pag-aalaga niya rito noong may sakit ito. Ang mga sakripisyo niya para lamang magustuhan siya ng kanyang biyenan. Ang bawat sentimo na ibinigay niya para suportahan ang marangyang buhay nito. Lahat ng yon ay isang puhunan
sa isang negosyong bangkarote na pala mula pa sa simula. Mahal? Ulit ni Althea. Ang pagmamahal ay hindi pagnanakaw, Eduardo. Ang pagmamahal ay hindi pagtatapon sa ama ko sa bodega na parang lumang gamit. At higit sa lahat, ang pagmamahal ay hindi pagpaplano ng kamatayan ng asawa mo. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Eduardo ay nagbago. Ang mapanlinlang ng ngiti ay napalitan ng isang madilim na anyo ng puot. You ungrateful bitch! After everything we gave you! Kung hindi dahil sa amin, isa ka pa ring hamak na clerk sa isang maliit na opisina. Binigyan kita ng pangalan. Binigyan kita ng buhay. Binigyan mo ako ng buhay na puno ng kasinungalingan. Sigaw ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. At ang pangalang ibinigay mo, isasama mo yan sa kulungan, Eduardo. Biglang kumilos si Eduardo. Akmang bubunot siya ng kung ano sa loob ng kanyang kotse nang mabilis siyang sinalubong ng mga ahente ng NBI. Sa isang iglap, ang katawan ni Eduardo ay idiniin sa mainit na hood ng kanyang sariling Mercedes. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa laman ay sapat na upang mapapikit si Tatay Danilo sa takot. Eduardo de los Santos, you are under arrest for falsification of public documents, estafa, and conspiracy to commit murder. Ang malamig na deklarasyon ng ahente. Habang idinidiin ang mukha ni Eduardo sa hood ng kotse, nakita ni Althea ang pagbagsak ng kristal na imahe ng mga de los Santos. Ang lalaking laging malinis, laging mabango, at laging nasa itaas, ay ngayon ay nababalutan na ng alikabok ng kalsada. Althea, tulungan mo ako. Si Mama ang may kasalanan. Hiyaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na pagmamakaawa. Si Micaela ang kumuha ng pera. Ginagamit lang nila ako. Tumingin si Althea sa kanyang asawa. Ang pag-ibig na dati ay parang isang malawak na karagatan ay tuyo na ngayon. Wala na siyang nararamdaman kundi ang malamig na hangin ng kalayaan. Diyan ka nagkakamali, Eduardo, sabi ni Althea habang dahan-dahang lumalapit. Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagtaksil, at ikaw ang magbabayad. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone at may tinawagan. Lawyer Santos, ituloy ang pagsasampa ng annulment at pakisigurado na ang lahat ng assets na kinuha nila sa tatay ko ay maibabalik bago lumubog ang araw. Binalingan ni Althea ang ahente. Dalhin niyo na siya. Ayaw ko nang makita ang mukha niya. Habang isinasakay si Eduardo sa sasakyan ng mga awtoridad, lumingon si Althea sa bodega. Ang amoy ng alikabok ay tila naging amoy ng bagong umaga. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Anak, tapos na ba? Tanong ni Tatay Danilo. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaginhawaan. Simula pa lang ito, Tay, sagot ni Althea. Simula pa lang ng pagbawi natin sa lahat ng kinuha nila sa atin. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na envelope ang nahulog mula sa bulsa ni Eduardo habang siya ay isinasakay. Pinulot ito ni Althea. Pagbukas niya, isang litrato ang tumambad sa kanya. Isang litrato ni Althea habang natutulog na may pulang krus sa kanyang noo. At sa likod nito, may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. Hindi pa tayo tapos, Althea. Ang pamilya ay hindi basta-basta natatalo. Doña Cielo, naramdaman ni Althea ang muling pagtaas ng balahibo sa kanyang tenga. Ang ahas ay naputulan na ng buntot, ngunit ang ulo nito ay nasa mansyon pa rin, handang manuklaw sa dilim. Hawak ni Althea ang itim na sobre, habang ang hangin ay dahan-dahang nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Ang lamig ng litrato sa kanyang mga daliri ay tila isang babala na ang pagkakaaresto kay Eduardo ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Sa litratong yun, ang kanyang natutulog na anyo ay mukhang isang biktima na inaalayan ng dasal para sa patay. Tay, kailangang nating bumalik sa mansyon, mahinahong sabi ni Althea, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo.
Anak, huwag na. Mapanganib doon. Pigil ni Tatay Danilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi tayo pwedeng laging tumatakbo, Tay. Ang bahay na yon ay binayaran ko ng dugo at pawis. Kung may dapat mang umalis doon, hindi tayo yon. Pagbalik nila sa mansyon, ang paligid ay hindi na katulad ng kagabi. Ang mga palamuti para sa kaarawan ay nakakalat na sa sahig, parang mga pangarap na natapakan at nadurog. Ang amoy ng mamahaling alak ay nahaluan ng matapang na amoy ng chemical, amoy ng panlinis na ginagamit ng mga katulong upang burahin ang mga bakas ng kaguluhan kanina. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Cielo sa kanyang paboritong silya na gawa sa ivory at ginto. Hawak niya ang isang tasang tsa. Tila hindi siya apektado ng balitang ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki ay nasa likod na ng rehas. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng luha, tanging puot lamang na nakatago sa ilalim ng kanyang makapal na kolorete. Bumalik ka pa. Ang boses ni Doña Cielo ay parang kalansing ng kadena. Akala ko ay may sapat ka pang delikadesa upang maglaho na lang kasama ang basurero mong ama. Huminga ng malalim si Althea. Hindi siya natinag. Lumakad siya nang direkta sa harap ng matanda. Ang kanyang mga takong ay nagbibigay ng matitigas na tunog sa sahig, isang deklarasyon ng kanyang presensya. Hindi ako aalis, Doña Cielo, dahil sa batas at sa mata ng Diyos, ang lupang kinatatayuan niyo ay sa akin, sabi ni Althea. Inilapag niya ang subpina sa ibabaw ng lamesita sa tabi ng tasa ng tsaa ng matanda. I have the titles. I have the bank statements showing where the money for this house came from. At higit sa lahat, I have Eduardo's confession. Sinabi niya sa mga ahente na lahat ng utang at illegal na transaksyon ay dahil sa utos niyo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Maririnig ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas. Tila binibilang ang bawat segundo ng tensyon. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Cielo ang kanyang tasa. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Confession? Eduardo is a de los Santos. He will never betray his own blood. Nag-iilusyon ka, Althea? You think you're so smart? You're just a daughter of a farmer who got lucky. Utang na loob mo sa akin na naging tao ka sa paningin ng lipunan. Ang tao sa paningin niyo ay isang kagamitan na pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Sagot ni Althea. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. But you're wrong. Ang swerte ko ay hindi dahil sa inyo. It was because I worked while you were busy spending money you didn't earn. At tungkol kay Eduardo, he didn't just confess because of guilt. He confessed because he's a coward. He's a coward you raised to be exactly like you. Selfish and weak. Tumayo si Doña Cielo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na itinatago sa loob ng kanyang silk robe. You will pay for this. I will make sure you rot in the streets. Wala kang kakampi rito. Lahat ng mga katulong, lahat ng mga gwardya, ako ang nagpapakain sa kanila. Hindi na ngayon. Sabat ni Althea. Lumingon siya sa mga staff na nakatayo sa gilid. Simula na ngayong araw, ang lahat ng sweldo at benepisyo nyo ay direktang manggagaling sa aking kumpanya, hindi sa pamilya de los Santos. At sino mang gustong sumunod kay Doña Cielo, malayang umalis ngayon din. Pero babala, ang sino mang mananatili sa panig ng isang kriminal ay ituturing kong kasabwat. Isa-isang yumuko ang mga katulong. Walang gumalaw. Walang lumapit kay Doña Cielo. Ang reyna ng mansyon ay biglang naging mag-isa sa kanyang sariling trono. You heartless snake! Hiyaw ni Doña Cielo. Ang kanyang boses ay naging paos. Matapos kitang tanggapin sa bahay na ito, tinanggap niyo ako para may makuha kayong gatasan, sabi ni Althea. Kinuha niya ang itim na sobre na nakuha niya kanina at ipinakita ang litrato. This is attempted murder, Doña Cielo. Do you think the court will be as merciful as you claim to be? Biglang namutla ang matanda.
Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay namimilipit sa sakit. My heart. Althea, help me. Tumingin si Althea sa matandang babaeng nakahawak sa kanyang puso. Ito ang sandaling inaasahan ng karamihan, ang makitang nagdurusa ang kaaway. Ngunit hindi galit ang naramdaman ni Althea, kundi isang malalim na pagod. Tumawag kayo ng ambulansya, utos ni Althea sa mga katulong. Ngunit bago sila makakilos, lumapit si Althea kay Doña Cielo. Huwag niyo akong gamitan ng drama niyo, Cielo. I know you're faking it, just like you faked your love for me. Nanatiling nakapikit ang matanda, ngunit isang maliit na nangisi ang sumilay sa sulok ng kanyang labi bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Sa pagkakataong yun, alam ni Althea na ang laban ay hindi pa tapos. Sa labas, isang kidlat ang gumuhit sa langit at ang unang patak ng ulan ay humampas sa bintana. Sa gitna ng kaguluhan, isang estranghero ang pumasok sa mansyon. Isang lalaking naka-Amerikana, bit-bit ang isang briefcase. Mrs. Althea de los Santos? Tanong ng lalaki. Sino ka? Ako ang abogado ng iyong biyenan at narito ako upang ipaalam sa iyo na bago pa man mangyari ang lahat ng ito, nailipat na ni Doña Cielo ang lahat ng iyong stocks sa isang offshore account na hindi mo na kailanman mababawi. Technically, Mrs. de los Santos, you are now bankrupt. Ang balitang iyon ay parang isang balde ng yelo na ibinuhos sa nagbabagang apoy ng tagumpay ni Althea. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang pinapatay ang pag-asang kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Bankrupt? Bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ay tila isang malupit na tawa na nanggagaling sa langit. Opo, Mrs. de los Santos. Walang emosyong sagot ni Attorney Valderrama. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling leather briefcase, isang gamit na nangangamoy lumang pera at panlilinlang. Ang power of attorney na ibinigay mo kay Eduardo ay may isang sugnay na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ang lahat ng iyong shares sa isang trust fund na kontrolado ni Doña Cielo. At ayon sa mga dokumento, nailipat na ang lahat ng iyon sa isang offshore account sa Panama, 2 oras bago dumating ang mga ahente ng NBI. Sa isang iglap, ang matandang babaeng nakahiga sa sahig ay dahan-dahang gumalaw. Ang atake sa puso ni Doña Cielo ay biglang naglaho na parang bula. Umupo siya ng maayos. Inayos ang kanyang gulugulong buhok at tumingin kay Althea nang may ngisi na kasing talim ng kamandag. Akala mo ba ay ganoon kadaling talunin ng isang De Los Santos, Althea? Ang boses ni Doña Cielo ay puno ng panunuya. You are just a pawn in a game you don't even understand. You gave us your signature. You gave us your trust. Ngayon, wala ka ng kumpanya. Wala ka ng bahay. At higit sa lahat, wala ka ng dignidad. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang matinding gigil, isang puot na tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtrabaho ng marangal, ang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, na ngayon ay wala ng hawak kundi hangin. Althea, anak, umalis na tayo rito. Ang mahinang tinig ni Tatay Danilo ay puno ng pagmamakaawa. Nakatayo ang matanda sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Hindi bali na ang pera, anak. Basta magkasama tayo. No, Tay, maring sagot ni Althea. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Cielo. Ang perang kinuha niyo ay galing sa pawis ko. Ang kumpanyang ninakaw niyo ay bunga ng sakripisyo ko. Maaring nakuha niyo ang mga papel,
pero hindi niyo makukuha ang utak at puso na nagtayo nito. Brains? Heart? Tumawa ng malakas si Doña Cielo, isang tunog na kasing gasgas ng kalawang. Hija, sa mundong ito, ang papel ang nagpapatakbo ng lahat. At ang mga papel na hawak mo ngayon, basura na ang mga yon. Dahan-dahang lumapit si Althea kay Attorney Valderrama. Kinuha niya ang folder at tiningnan ang mga dokumento. Ang bawat pirma niya ay naroon. Mga pamilyar na kurba at guhit na ngayon ay tila mga hatol ng kamatayan. Ngunit sa ilalim ng isa sa mga pahina, napansin niya ang isang maliit na marka. Isang petsa. Ang petsa ng paglipat ng stocks ay kasabay ng araw na isinugod ang kanyang ama sa ospital. Ang araw na si Eduardo ay umiiyak sa kanyang harapan. Nangangakong tutulungan siya. Isang matinding hapdi ang dumaan sa kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ang pagtataksil ay hindi lang pala usaping pera. Ito ay isang planadong paglapastangan sa kanyang pinakamahihirap na sandali. Valderrama, tawag ni Althea sa abogado. Alam mo ba na ang mga dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng duress? Na ang asawa ko ay gumamit ng pananakot at panlilinlang? That is for the court to decide, Mrs. De Los Santos. Malamig na sagot ng abogado. But for now, I have orders to escort you out of this premises. Ang bahay na ito ay kabilang na sa trust fund ni Doña Cielo. You have 1 hour to pack your things. 1 oras? Bulalas ni Althea. Tayong dalawa ng tatay ko? Pagkatapos ng 10 taon? Masyado na ngang matagal ang 1 oras para sa inyo, sabat ni Micaela. Nakapapasok lang mula sa kusina, may dalang baso ng champagne na tila nagdiriwang. Dapat nga, ay kanina pa kayo itinapon sa labas kasama ng mga basura. Huminga ng malalim si Althea. Tiningnan niya ang mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Ang mga painting sa dingding, ang chandelier na siya ang pumili, ang bawat gamit na may kwento ng kanyang pagsisikap. Ngayon, ang lahat ng yun ay tila mga multo na nagmamasid sa kanyang pagkatalo. Tay, kunin niyo ang gamot niyo. Isama niyo lang ang mahalaga, sabi ni Althea sa kanyang ama. Althea, saan tayo pupunta? Tanong ni Tatay Danilo habang nanginginig ang boses. Huwag kayong mag-alala, Tay. May isang lugar pa silang hindi alam. Bulong ni Althea. Habang nag-iimpake si Althea sa loob ng isang maliit na maleta, narinig niya ang tawanan ni na Doña Cielo at Micaela sa labas. Ang bawat halakhak nila ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na bag, maingat niyang inilagay ang isang lumang ledger, isang notebook na hindi alam ni Eduardo na umiiral. Ito ang notebook kung saan nakasulat ang bawat under the table na transaksyon na ginawa ni Eduardo sa ilalim ng utos ni Doña Cielo sa loob ng 5 taon. Kung mawawala sa kanya ang lahat, sisiguraduhin niyang kasama niyang babagsak ang buong pamilya De Los Santos. Paglabas nila ng mansyon, ang ulan ay tila naging isang malupit na kaaway. Nabasa agad ang barong ni Tatay Danilo. Wala silang payong, wala silang sasakyan, dahil pati ang susi ng kotse ay kinuha na ng mga tauhan ni Doña Cielo. Umalis na kayo! Huwag na kayong babalik! Sigaw ni Micaela mula sa balkonahe abang nakasilong. Naglakad si Althea at ang kanyang ama sa gitna ng baha. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa malamig na putik. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila ang buong mundo ay nakadantay sa kanilang mga balikat. Ngunit sa gitna ng dilim, isang pares ng headlights ang biglang tumama sa kanilang mga mata. Isang itim na SUV ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba ang bintana at isang pamilyar na mukha ang sumilay. Althea, anong nangyayari? Ito ay si Mateo, ang lalaking dating karibal ni Eduardo sa negosyo. Ang lalaking binalaan siya tungkol sa pamilya. De Los Santos, maraming taon na ang nakalilipas, ngunit hindi niya pinakinggan. Mateo, mahinang sabi ni Althea, bago dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod.
Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa basang semento, naramdaman ni Althea ang isang malakas na braso na sumalo sa kanya. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang mansyon ng mga De Los Santos sa malayo. Isang magandang libingan ng mga lihim na malapit na niyang buksan. Ang init ng loob ng sasakyan ni Mateo ay tila isang yakap na hindi nararamdaman ni Althea sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng mamahaling leather at ang mahinang ugong ng aircon ay malayo sa malupit na hagupit ng ulan sa labas. Ngunit sa kabila ng pisikal na ginhawa, ang puso ni Althea ay nananatiling isang pirasong yelo, matigas, malamig at sugatan. Uminom ka muna, Althea, at itong kumot, balutin mo ang tatay mo. Mahinahong sabi ni Mateo habang iniabot ang isang termos ng mainit na tsaa at isang makapal na wool blanket. Tumingin si Althea sa kanyang ama. Si Tatay Danilo ay nakasandal sa upuan. Ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig pa rin sa lamig at takot. Ang barong na suot nito, na simbolo sana ng dangal sa kanyang kaarawan, ay isa na ngayong basahang kumapit sa kanyang payat na katawan. Ang bawat ubo ng matanda ay tila isang patalim na sumasaksak sa konsensya ni Althea. Salamat, Mateo, bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay paos, tila may mga bubog sa kanyang lalamunan. Bakit mo kami tinutulungan pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan ninyo ni Eduardo? Sandaling natahimik si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang binabagtas ang madilim at bahayang kalsada. Hindi ito tungkol kay Eduardo, Althea. Noong binalaan kita noon, hindi ko ginawa yon para sirain ang kasal mo. Ginawa ko yon dahil alam ko kung anong klase ng mga tao ang pamilya De Los Santos. Sila ay mga anay. Unti-unti nilang uubusin ang pundasyon mo hanggang sa gumuho ka. Dinala sila ni Mateo sa isang tahimik na kondominium sa Makati. Hindi ito kasing laki ng mansyon, ngunit bawat sulok ay malinis at amoy lavender. Isang amoy na nagbibigay ng panandaliang katahimikan sa magulong isipan ni Althea. Matapos masigurong maayos na ang kalagayan ng kanyang ama at nakainom na ito ng gamot, naupo si Althea sa veranda. Pinanood niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalunod sa ulan. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang lumang ledger na naisalba niya. Ano ang susunod mong balak? Tanong ni Mateo habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa tabi niya. Ipaglalaban ko ang sakin, Mateo, matatag na sagot ni Althea. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako gagamit ng puso. Gagamit ako ng kanilang sariling taktika. Binuksan ni Althea ang ledger sa harap ni Mateo. Ang bawat pahina ay puno ng mga petsa, halaga, at mga pangalan ng mga dummy companies na ginamit ni Doña Cielo upang itago ang kanilang mga nakaw na yaman. Matalino si Doña Cielo. Paliwanag ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw. Akala niya ay sapat na ang paglipat ng stocks ko sa offshore account. Pero hindi niya alam na ang bawat transaksiyong ginawa ni Eduardo sa ilalim ng utos niya ay may bakas dito sa ledger na ito. Ang ledger na ito ay ang ebidensya ng 10 taong tax evasion at graft. Tumingin si Mateo sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Althea, mapanganib ito. Kapag nalaman nilang hawak mo ito, gagawin nila ang lahat para makuha ito sa'yo. Alam ko, sagot ni Althea, habang dahan-dahang isinasara ang notebook. Kaya kailangan nilang isipin na talo na ako. Kailangan nilang maniwala na wala na akong laban, na isa na lang akong pulubing nagtatago sa dilim. 1 linggo ang lumipas. Nagpanggap si Althea na naghahanap ng trabaho sa mga maliliit na kumpanya. Hinahayaan niyang makita siya ng mga mata ni Doña Cielo na mukhang lugmok at talo. Pumupunta siya sa mga mumurahing karinderya, suot ang mga lumang damit, at tinitiis ang mga mapang-aping tingin ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ngunit sa likod ng tabing, kasama si Mateo,
at isang mapagkakatiwalaang abogado. Unti-unting binubuo ni Althea ang kanyang bitag. Nalaman niya ang tungkol sa isang malaking charity gala na gaganapin sa susunod na buwan, kung saan si Doña Cielo ang magiging guest of honor bilang simbolo ng pagiging isang dakilang ina at negosyante. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles, nakatanggap si Althea ng isang tawag mula sa isang dating katulong sa mansyon na nanatiling tapat sa kanya. "Ma'am Althea," pabulong ang boses ng katulong, halatang takot na takot. "Narinig ko po ang pag-uusap ni Doña Cielo at ni Attorney Valderrama kanina sa library. May mga dokumento po silang inihahanda, mga medical certificates po." "Para saan, Maria?" tanong ni Althea. Ang kanyang puso ay biglang kumaba. "Gusto po nilang palabasin na kayo ay may mental instability, ma'am. Na kayo raw po ay nabaliw dahil sa pagkakakulong ni Sir Eduardo. Kapag naisampa nila yon sa korte, kukunin nila ang legal guardianship sa inyo. Ma'am, balak po nila kayong ipasok sa isang private asylum sa probinsya kung saan hindi na kayo makakalabas kailanman." Nabitawan ni Althea ang kanyang panulat. Ang lamig na gumapang sa kanyang likuran ay hindi galing sa ulan, kundi sa tindi ng kasamaan ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya. Hindi lang pera, hindi lang kumpanya, kundi ang mismong kalayaan at katinoan niya ang balak nilang nakawin. "Althea, anong problema?" tanong ni Mateo na kapapasok lang. Tumingin si Althea kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na kasing talim ng kidlat. "Gusto nilang gawin akong baliw, Mateo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. "Sige, ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Maglalaro tayo ayon sa kanilang gusto, hanggang sa sila mismo ang mawalan ng katinoan kapag bumalik sa kanila ang lahat." Ang amoy ng lavender sa loob ng kondominium ni Mateo ay unti-unting napalitan ng amoy ng malamig na kape at lumang papel. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ni Althea ang sarili. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na anino. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla. Hindi na niya kailangan ng makeup para magmukhang lugmok. Ang bawat hapdi ng kataksilan ni Eduardo ay nakaukit na sa kanyang mukha. "Althea, sigurado ka ba rito?" tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang pinapanood si Althea na sadyang ginugulo ang kanyang buhok. "Kapag napatunayan nila sa harap ng doktor na hindi ka na nasa tamang isip, mawawalan ako ng kapangyarihang protektahan ka." "Ito lang ang paraan, Mateo," sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay walang panginginig. "Gusto ni Doña Cielo na maging baliw ako? Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang pagganap sa buhay niya. Sa sandaling isipin nilang wala na akong kakayahang lumaban, doon sila magiging kampante. At sa pagkakataong yon, ilalabas nila ang lahat ng kanilang itinatagong dumi." Humarap si Althea sa kanyang ama na nakaupo sa sofa. "Tay, sandali lang po akong mawawala. Sasama po kayo kay Mateo sa isang ligtas na lugar. Huwag po kayong maniniwala sa anumang maririnig nyo tungkol sa akin, Tay. Magtiwala po kayo sa anak nyo." Nanginginig ang kamay ni Tatay Danilo habang hinahawakan ang pisngi ng anak. "Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng galit mo. Baka sa huli, hindi mo na mamalayan na nagiging katulad ka na rin nila." "Hindi ako magiging katulad nila, Tay," bulong ni Althea habang humahalik sa kamay ng ama. "Sila ay pumapatay para sa pera. Ako ay lumalaban para sa ating dangal." Nagsimula ang laro sa isang mamahaling coffee shop sa Greenbelt kung saan alam ni Althea na laging naroon ang mga kaibigan ni Micaela. Suot ang isang gusot na damit at tila wala sa sariling nakatitig sa kawalan. Pumasok si Althea. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang pananahimik na may kasamang biglaang pagtawa ng mahina habang kinakausap ang isang bakanting silya ay sapat na upang magsimulang magbulungan ang mga tao. "Diyos ko, si Althea ba yan?" bulong ng isang socialite na dati ay humihingi ng pabor sa kanya.
Totoo nga ang balita. Nabaliw na siya matapos makulong ni Eduardo. Hindi nagtagal. Dumating si Michaela. Ang kanyang pagpasok ay tila isang rampa sa fashion show. Suot ang isang pulang dress na binili gamit ang perang ninakaw kay Althea. Nang makita niya si Althea sa isang sulok, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Althea dear!" Tawag ni Michaela. Ang boses ay puno ng peke ngawa na sapat na malakas para marinig ng lahat. "Anong ginagawa mo rito? Mukha kang kawawa. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin? May inihanda kaming magandang lugar para sa'yo kung saan aalagaan ka ng mga eksperto." Tumingin si Althea kay Michaela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila hindi kumukurap. "Michaela, nakikita mo ba sila?" Bulong ni Althea habang itinuturo ang likuran ng hipag. "Ang alin?" Kunot noong tanong ni Michaela. Bahagyang umatras dahil sa kilabot. "Ang mga multo ng bawat taong niloko nyo. Nakatayo sila sa likuran mo, Michaela. Sinasakal ka nila, pero hindi mo lang nararamdaman." Biglang tumawa si Althea, isang tuyong tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, bago biglang tumahimik at tumitig ng diretso sa tasa ng kape. "She's gone. Totally gone," sabi ni Michaela sa kanyang mga kaibigan habang mabilis na inilalabas ang kanyang cellphone upang videohan ang eksena. "Kailangan na nating tawagan ang mga doktor. Delikado na siya sa publiko." Ito ang kailangan ni Althea. Ang video na yon ang magiging huling piraso ng ebidensya na gagamitin ni Doña Cielo upang isampa ang petition for guardianship. Kinagabihan, habang nasa loob ng isang maliit na hotel room na nirentahan ni Mateo, nakatanggap si Althea ng mensahe. Ang bitag ay nakakabit na. Bukas, pupunta ang mga tauhan ni Doña Cielo kasama ang isang bayarang psychiatrist upang sunduin siya. Ngunit habang nag-aayos ng gamit, narinig ni Althea ang isang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mahinahong katok ni Mateo. Ito ay tunog ng mabilis na paghinga at ang pagpihit ng doorknob ng marahas. Bumukas ang pinto. Hindi ang mga doktor ang pumasok, kundi si Eduardo. Ang kanyang asawa ay mukhang gusot. Ang kanyang mata ay mapula at puno ng desperasyon. Nakatakas ba siya? O pinayagan siyang makalabas gamit ang impluensya ni Doña Cielo? "Althea," ang boses ni Eduardo ay paos, tila isang hayop na nagmamakaawa. "Ibigay mo sa akin ang ledger. Ibigay mo sa akin. At ititigil ni Mama ang lahat ng ito. I can take you away. Magsisimula tayo sa ibang bansa." Tumingin si Althea sa asawa. Wala na ang maskara ng kabaliwan. Ang natira ay ang malamig na katotohanan. "Eduardo, akala ko ba nakakulong ka? O sadyang napakalakas talaga ng kapit ng nanay mo?" "Don't push me, Althea!" sigaw ni Eduardo habang inilalabas ang isang maliit na bote ng gamot. "Kapag hindi mo ibinigay ang ledger, mapipilitan akong gamitin ito. Ikakalat ko sa lahat na nag-overdose ka dahil sa depresyon, walang maniniwala sa isang baliw." Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Althea. Ang matagal ng paratang sa kanya, ang pagiging baliw, ay hindi na lang salita ngayon, kundi isang panganib na maaring ikamatay niya. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, naroon ang malamig na katawan ng recorder, patuloy na umaandar, tahimik na sumasagap ng katotohanan. "Sige, Eduardo," mariin ngunit kalmadong hamon niya habang dahan-dahang tumatayo. "Tapusin mo na. Gawin mo ang gusto ng nanay mo. Pero tandaan mo, ang ledger ay wala rito. At sa oras na mamatay ako, automatikong ipapadala iyon sa bawat news agency sa bansa." Humakbang pasulong si Eduardo. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Althea, ang pinto ng hotel room ay kinalampag ng mga awtoridad. Ang bitag na inihanda ni Althea para kay Doña Cielo ay tila may nahuli ng mas malaking isda.
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa loob ng maliit na silid. Ang maanghang na amoy ng pulbura ay nanunuot sa bawat sulok ng madilim na silid, humahalo sa amoy ng takot at pawis ni Eduardo. Ang katahimikan pagkatapos ng putok ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa pandama ni Althea. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mabigat na paghinga ng kanyang asawa. Hindi paghinga ng isang matapang na lalaki, kundi ang mabilis at putol-putol na hininga ng isang duwag na nasusukol. Nang bumukas ang mga ilaw mula sa mga flashlight ng mga ahente, nakita ni Althea si Eduardo na nakasalampak sa sahig, nakatakip ang mga kamay sa kanyang ulo habang nanginginig. Ang bala ay tumama sa pader. Ilang pulgada lang ang layo sa kanyang mukha. Wala siyang galos, ngunit ang kanyang dangal ay tuluyan nang nadurog sa harap ng mga taong dati ay tinitingnan niya ng mababa. Althea! Althea, huwag mo akong ipakulong, bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang batang inagawan ng laruan. Si Mama ang nag-utos sa akin na kunin ang ledger. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, itatakwil niya ako. Wala akong choice, Althea. Patawarin mo ako. Tumingin si Althea sa kanyang asawa nang may matinding pagkasuklam. Ito ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ito ang lalaking binuo niya ang pangarap kasama, ngunit sa unang pagkakataon na hiningi ng pagkakataon ang kanyang katapatan, itinapon niya ang lahat para sa ilalim ng saya ng kanyang ina. Choice? Ang boses ni Althea ay kasing lamig ng bakal ng posas na ngayon ay ikinakabit sa mga kamay ni Eduardo. Laging may choice, Eduardo. Pinili mong magnakaw, pinili mong magtaksil, at ngayon, piliin mong harapin ang bunga ng lahat ng yan. Inilabas si Eduardo mula sa hotel. Ang kanyang mukha ay nakayuko, habang ang mga lente ng mga kamera mula sa ilang reporter na tinawagan ni Mateo ay kumukutitap sa dilim. Ito ang unang hakbang ng pagguho ng tore ng mga De Los Santos. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagtatangka ni Eduardo na saktan ang sariling asawa ay naging headline sa bawat pahayagan. Ngunit sa loob ng mansyon, si Doña Cielo ay hindi pa rin natitinag. Sa gitna ng kaguluhan, itinuloy niya ang paghahanda para sa engrandeng charity gala, isang gabi na gagamitin niya upang linisin ang kanyang pangalan at tuluyang ilibing ang katinuan ni Althea. Dumating ang gabi ng gala. Ang hotel ballroom ay kumikinang sa ginto at kristal. Ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamahal na hiyas. Ngunit ang bawat ngiti ay tila may halong kuryosidad tungkol sa iskandalong bumabalot sa pamilya De Los Santos. Sa gitna ng entablado, tumayo si Doña Cielo. Suot niya ang isang itim na gown na tila siya ay nagdadalamhati, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananalo. Mga kaibigan, mga panauhin, simula ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot na sapat na upang mapaniwala ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Ang aking pamilya ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Ang aking anak, na si Eduardo, ay biktima lamang ng isang maling paratang. At ang aking minamahal, na manugang na si Althea, labis ko itong ikinalulungkot. Ngunit ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng depresyon. Narito ang mga medical documents na nagpapatunay na siya ay hindi na kayang pangalagaan ang sarili. Ipinakita ni Doña Cielo ang mga papeles sa malaking screen. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay tumatango ng may awa. Isang awang hindi para kay Althea, kundi para sa kawawang biyenan. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Althea. Ngunit hindi siya mukhang baliw. Suot niya ang isang simpleng puting terno na kasing linis ng kanyang intensyon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa labas. Kasunod niya si Mateo na may dalang isang laptop at ilang mga dokumento.
Tumigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang presyon na nagbabantang sumabog. Doña Cielo, tawag ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at puno ng awtoridad. Masyado pang maaga para sa iyong pagdadalamhati dahil ang tanging mamamatay ngayong gabi ay ang iyong mga kasinungalingan. Althea, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Doña Cielo. Ang kanyang maskara ng pagiging matatag ay nagsisimulang mabitak. Guardia, ilabas ang babaeng ito. Siya ay may sakit sa isip. Walang lalapit. Ang malakas na utos ni Mateo habang ipinapakita ang isang warrant mula sa korte. Narito kami hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga saksi sa katotohanan. Lumakad si Althea sa harap ng entablado, tinitigan ang bawat tao sa paligid. Ang mga medical documents na ipinakita ni Doña Cielo ay peke. Ang doktor na pumirma rito ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng investigasyon dahil sa pagtanggap ng suhol. At ang mental instability na sinasabi niya, iyon ay isang script na isinulat niya upang makuha ang aking mga ari-arian. Pinitik ni Mateo ang isang button sa laptop. Ang screen na kanina ay nagpapakita ng mga medical records ay biglang nagbago. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Doña Cielo habang inuutusan si Eduardo na falsify ang mga dokumento at iligpit si Althea. Huwag kang mag-alala, Eduardo. Kapag naipasok na natin siya sa asylum, wala nang makakakita sa kanya. Ang kumpanya, ang bahay, lahat ay sa atin na. At ang matandang tatay niya, hayaan mo siyang mamatay sa gutom sa kalsada. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa dangal ni Doña Cielo. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang mga kamera ng mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato sa namumutlang mukha ng matanda. Ito ang tunay na Doña Cielo de los Santos, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng hapdi, ngunit may tagumpay. Ang babaeng itinuring kong ina, ngunit itinuring akong hayop na pwedeng katayin para sa kanyang kasakiman. Sa gitna ng kahihiyan, isang bagay ang hindi inaasahan ni Althea. Si Micaela, na kanina ay nakatago sa likod, ay biglang lumabas at sumigaw. Hindi lang iyan, mayroon pa siyang mas malaking itinatago. Sigaw ni Micaela habang itinuturo ang kanyang sariling ina, ang offshore account sa Panama. Hindi iyon para sa pamilya. Balak niyang itakas ang lahat ng pera at iwanan kami ni Eduardo kapag nakuha na niya ang lahat. Ang pagtataksil sa loob ng pamilya ng mga taksil ay nagsimula ng mag-alab. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Althea ng ebidensya. Ang pamilya de los Santos mismo ang dahan-dahang kumakain sa isa't isa. Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila mga hantik na gumagapang sa balat ni Doña Cielo. Ang mga mata ng lipunang dati ay yumuyukod sa kanyang yaman, ay puno na ngayon ng pag-aalipusta at pangungutya. Ang chandelier sa itaas, na dati ay nagbibigay ng ningning sa kanyang korona, ay tila naglalabas na ngayon ng malamig at mapanghusgang liwanag. Micaela, anong sinasabi mo? Ang boses ni Doña Cielo ay gumaralgal. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng podium hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ako ang nagligtas sa iyo. Ako ang nagbayad ng mga utang mo. Sinungaling! Sigaw ni Micaela. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Lumapit siya sa kanyang ina. Wala nang bakas ng paggalang. Akala mo ba hindi ko alam? Ang trust fund na sinasabi mo, nakapangalan lang sa'yo. Plano mong iwanan kami ni Eduardo na mabulok sa utang habang nagpapakasasaka sa Panama. Althea, maniwala ka sa akin. Siya ang utak ng lahat. Siya ang nag-utos kay Eduardo na pikein ang pirma mo. Tumingin si Althea sa mag-inang naglalaban sa harap ng publiko. Ito ang bunga ng isang tahanang itinayo sa buhangin ng kasakiman. Kapag dumating ang bagyo, ang unang kakapitan nila ay ang isa't isa. Hindi upang magtulungan, kundi upang lunurin ang bawat isa para lang makahinga. Micaela,
Doña Cielo, ang boses ni Althea ay nananatiling mahinahon, isang matinding kaibahan sa ingay ng paligid. Huwag na kayong magturuan dahil sa ilalim ng batas, pare-pareho kayong may pananagutan. Lumapit ang mga opisyal ng NBI. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa pagkakataong ito, hindi na nakagawa ng eksena si Doña Cielo. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghina at kung hindi siya nahawakan ng mga ahente, tuluyan na siyang babagsak sa malamig na sahig. Ang offshore account na sinasabi niyo? Singit ni Mateo habang ipinapakita ang isang kumpirmasyon sa kanyang tablet. Naka-freeze na yan. Nakipagtulungan na ang kumpanya ni Althea sa mga awtoridad sa ibang bansa. Walang sentimong makakalabas. At ang mansyon nyo? Bukas na bukas din, ang pangalang De Los Santos ay tatanggalin na sa gate. Dinala ang dalawang babae palabas ng ballroom. Habang dumadaan si Doña Cielo sa harap ni Althea, huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata ay wala ng apoy. Tanging isang malalim at madilim na kawalan. Althea! Bulong ni Doña Cielo, ang kanyang labi ay nanginginig. Lahat ng ito, para sa dangal ng pamilya. Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng bangkay ng katinuan ng ibang tao, Cielo, sagot ni Althea. Hindi na ginagamit ang titulo ng matanda bilang tanda ng pinal na pagputol ng ugnayan. Ang pamilyang sinasabi mo, winasak mo na yon nung pinili mong maging halimaw. Nang tuluyan silang mailabas, ang mga bisita ay nagsimulang lumapit kay Althea, handang magbigay ng mga plastik na pakikiramay at pekeng suporta. Ngunit itinaas ni Althea ang kanyang kamay upang pigilan sila. Hindi ko kailangan ng inyong awa, sabi niya sa mga tao. Kailangan ko lang na matandaan niyo ang gabing ito. Ang gabi, kung kailan ang katotohanan ay hindi kayang busalan ng pera. Lumabas si Althea sa hotel kasama si Mateo. Ang ulan ay tumitila na at ang amoy ng basang lupa ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan. Sa loob ng sasakyan, naroon si Tatay Danilo, naghihintay sa kanya. Anak, tawag ng matanda. Dali-daling pumasok si Althea at niyakap ang kanyang ama. Doon, sa dibdib ng lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya, doon lang siya tuluyang umiyak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dumaloy na parang ilog, mga luhang hindi galing sa sakit, kundi sa kalayaan. Tapos na po, Tay. Tayo na po sa bahay natin, bulong ni Althea. Sa mansyon ba, anak? Tanong ni Tatay Danilo. Tumingin si Althea kay Mateo. Pagkatapos ay sa madilim na kalsadang nagsisimulang liwanagan ng bukhang liwayway. Hindi po, Tay. Sa isang bahay kung saan walang kasinungalingan. Sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay atin talaga. Ngunit habang paalis ang kanilang sasakyan, tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang mensahe mula sa presinto kung saan nakakulong si Eduardo. Althea? Tawag ni Mateo. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Ang balita tungkol sa kanyang ina ay isang sugat na akala niya ay naghilom na. Ngunit ngayon ay muling binubuksan ng malupit na kamay ng katotohanan. Ang ulan ay tuluyan ng tumigil, ngunit ang hamog ng madaling araw ay nagdadala ng isang uri ng lamig na tumatagos hanggang sa buto. Mateo, sa sementeryo. Ngayon din, ang boses ni Althea ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Althea, gabi na. Masyadong madilim doon. Pag-aalala ni Mateo habang mabilis na pinihit ang manibela. Hindi na mahalaga ang dilim, Mateo. Ang buong buhay ko ay nabalot na ng dilim dahil sa mga De Los Santos. Ngayon, gusto kong makita ang liwanag kahit gaano pa ito kasakit. Nakarating sila sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina, si Nanay Elena. Ang paligid ay nababalutan ng katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Sa gitna ng mga krus na puti, ang puntod ni Nanay Elena
ay mukhang payapa, isang kabalintunaan sa gulo na idinulot ng mga taong nagnakaw sa kanyang alaala. Dahan-dahang lumapit si Alia. Ang amoy ng basang damo at kandilang namatay ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa paanan ng puntod, may isang maliit na rebulto ng anghel na bahagyang nakatagilid. Naalala ni Althea, si Doña Cielo mismo ang nagbigay nito noong ilibing ang kanyang ina. Sabi ng matanda, ito raw ay simbolo ng kanyang kabutihang loob. Anghel, bulong ni Althea, isang anghel na nagbabantay sa isang krimen. Tinulungan siya ni Mateo na iurong ang mabigat na rebulto. Sa ilalim nito, may isang maliit na espasyo na natatakpan ng isang pirasong marmol. Gamit ang isang distornilyador mula sa sasakyan, dahan-dahang binaklas ni Mateo ang takip. Isang kalawanging kahon na gawa sa bakal ang tumambad sa kanila. Pagbukas ni Althea sa kahon, isang amoy ng lumang papel at amag ang humalimuyak. Sa loob ay may isang sulat na nakabalot sa plastik, ilang mga alahas na may tatak ng pamilya na hindi De Los Santos at isang legal na dokumento, The Elena Santos Trust. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang binabasa ang dokumento. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na nagliliwanag sa kanyang nakaraan. Ang kanyang ina ay hindi isang hamak na labandera o katulong gaya ng palaging sinasabi ni Doña Cielo. Si Nanay Elena ay anak ng isang mayamang asyendero sa Negros na itinakwil dahil sa pag-ibig sa isang mahirap na lalaki, ang kanyang tatay Danilo. Ngunit bago mamatay ang lolo ni Althea, iniwan nito ang lahat ng kanyang yaman sa isang trust fund para kay Althea. At ang tagapangalaga ng fund na yon, ang matalik na kaibigan ni Nanay Elena noong kabataan nito, si Cielo. Diyos ko, napasandal si Althea sa puntod. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Lahat ng yaman na ipinagmamalaki nila. Ang puhunan ng kumpanya ni Eduardo, ang bahay na tinitirhan nila. Lahat ng iyon ay galing sa dote ni nanay. Ninakaw nila ang aking mana. Pagkatapos ay itinuring nila akong pulubi na dapat tumanaw ng utang na loob sa kanila. Ang bawat sampal, bawat panglalait, bawat pagpapakumbaba na ginawa ni Althea sa loob ng 10 taon ay dumaan sa kanyang isipan na parang isang mabilis na pelikula. Pinanood niya ang sarili niyang magmakaawa para sa sweldo. Pinanood niya ang kanyang tatay na tratuhin na parang aso. Habang ang mga taong gumagawa noon sa kanila ay nagpapakasasa sa perang dapat ay sa kanya. Althea, tignan mo ito, tawag ni Mateo, habang itinuturo ang huling bahagi ng sulat. Ito ay sulat ni Nanay Elena para kay Althea. Isang sulat na isinulat noong malapit na siyang mamatay. Anak, kung mababasa mo ito, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag kang magagalit kay Cielo. Pinagkatiwala ko sa kanya ang lahat para masiguro ang kinabukasan mo. Sana ay ituring kanyang sariling anak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Althea. Isang tawang humalo sa hangin ng madaling araw. Pinagkatiwala. Nanay, ang kaibigan mo ay isang demonyo. Hinarap ni Althea ang madilim na langit. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat butil ng alikabok sa kanyang kamay ay tila naging ginto. Mateo, tawag niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi lang natin sila ipapakulong dahil sa fraud. Idedemanda natin sila ng grand larceny at human trafficking of labor. I'm going to strip them of everything, not just their money, but the very clothes on their backs. Gusto kong maranasan nila ang bawat sentimo ng hirap na naranasan namin ni tatay. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang tawag mula sa ospital. Mateo? Si Eduardo? Tanong ni Althea. Gising na siya, Althea, at gusto niyang makipag-deal. Sabi niya, ibibigay niya ang video ni Doña Cielo na inaamin ang pagpatay sa gamot ng nanay mo para mapabilis ang makuha ang dote.
kapalit ng kanyang kalayaan. Nanigas ang mundo ni Althea. Hindi lang pala pagnanakaw. Ang pagkamatay ni Nanay Elena ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Ang gigil na naramdaman ni Althea kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa pagkakataong ito, wala ng negosasyon, wala ng awa. Ang pamilya De Los Santos ay hindi na lang mga kaaway sa negosyo. Sila ay mga mamamatay tao. Ang araw ay sumikat na, ngunit ang liwanag nito ay tila walang epekto sa malamig na katotohanang yumayakap kay Althea. Hawak ang kalawanging kahon, bumalik siya sa ospital kung saan nakakulong si Eduardo. Ang amoy ng antiseptic at mapait na kape sa pasilyo ay tila mga anino na nagpapaalala sa kanya ng huling araw ng kanyang ina. Nang buksan ni Althea ang pinto ng kwarto ni Eduardo, bumungad sa kanya ang isang lalaking hindi na niya makilala. Ang dating makisig at laging perpektong asawa ay ngayon ay payat, maputla at nakaposas sa higaan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa takot. "Althea, nandito ka," bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin. "Tulungan mo ako. Ipapabigay ko ang video. Palayain mo lang ako." Lumapit si Althea. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay isang hukom na papalapit. Tiningnan niya si Eduardo mula ulo hanggang paa. Wala siyang nakikitang asawa, tanging isang kasangkapan na ginamit upang patayin ang kanyang ina. "Saan ang video, Eduardo?" Malamig niyang tanong. "Nasa isang safety deposit box. Akin na ang immunity form. Kapag pinirmahan mo yon, ibibigay ko ang susi." Inilabas ni Althea ang dokumentong inihanda ng kanyang abogado. Ngunit hindi ito immunity form. Isa itong dokumento na naglilipat ng buong kontrol ng mga shares ni Eduardo sa kanya, kasama ang isang pag-amin sa lahat ng kanyang krimen. "Pirmahan mo ito," utos ni Althea. Ipinapatong ang papel at ballpen sa dibdib ng lalaki. "Hindi! Kailangan ko ng proteksyon. Si Mama, ipapapatay niya ako." Nanginginig na sumigaw si Eduardo. "Wala na ang mama mo, Eduardo. Ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki niya ay sa akin. Ang bahay, ang kumpanya, lahat. At ang offshore account na pinagtaguan niya ng pera, inilipat ko na sa isang kawanggawa para sa mga biktima ng pang-aabuso. Wala na siyang kahit anong kapangyarihan." Ang mukha ni Eduardo ay nalukot sa isang matinding pag-iyak. Isang iyak ng isang lalaking nasanay na laging may nagliligtas sa kanya. Sa huli, pinirmahan niya ang dokumento. Ibinigay niya ang susi at ang eksaktong lokasyon ng deposit box. Nang makuha ni Althea ang kanyang kailangan, tumalikod siya upang umalis. "Althea, paano ako?" Umiiyak na tawag ni Eduardo. "Akala ko ba palalayain mo ako?" Lumingon si Althea. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi kita ipapakulong dahil sa estafa, Eduardo. Ipapasa ko ang video na ito sa pulisya para madagdagan ang kaso niyo ng murder. Ang kalayaan mo ay hindi mabibili ng anumang papel." Paglabas ni Althea sa kwarto, iniwan niya si Eduardo sa kanyang sariling impyerno. Chung 13, Bin Min Ovong Datmoy, Bagong Umaga sa Bagong Lupa. 1 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga De Los Santos na dating simbolo ng kapangyarihan at panlilinlang ay ibinenta na. Ang gate na may pangalang De Los Santos ay pinalitan ng bahay kanlungan ng mga kababaihan. Ang lugar kung saan si Althea ay inalipin at minaliit, ngayon ay naging isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso sa pananalapi. Ang sikat ng araw ay mainit at masarap sa balat. Ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa hardin ay nagbibigay ng pakiramdam ng pag-asa. Sa balkonahe, nakaupo si Tatay Danilo, umiinom ng mainit na tsokolate at nakikipag-usap sa ilang mga bisita. Ang matanda ay malakas na at bumalik na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Lumabas si Althea
mula sa opisina ng kanlungan. Suot niya ang isang simpleng linen na damit. Wala nang mabibigat na alahas. Wala nang mamahaling pabango. Ang tanging suot niya ay isang lumang kwintas na galing sa kanyang ina, ang simbolo ng kanyang tunay na pinagmulan. Magandang umaga, Miss Althea. Bati ng isang babaeng residente, bit-bit ang isang tray ng pagkain. Magandang umaga, Celia. Napakabango ng niluto mo. Nakangiting sagot ni Althea. Sa gitna ng kanyang kapayapaan, dumating si Mateo. May bitbit itong isang basket ng mga sariwang prutas at isang folder. Althea, kamusta? Bati ni Mateo. Nakuha ko na ang huling ulat mula sa korte. Ano ang hatol? Tanong ni Althea. Si Eduardo ay nahatulan ng reclusion perpetua para sa murder at graft at si Doña Cielo. Huminto si Mateo. Ang kanyang mukha ay may bahagyang awa. Nasa isang charity ward siya ng isang pampublikong ospital. Nabaliw siya nang tuluyan matapos malaman na nakuha mo ang lahat ng pera niya. Madalas daw itong sumisigaw na siya pa rin ang reyna ng mansyon habang humahawak ng lumang basahan. Natahimik si Althea. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Walang galit, walang awa. Tanging isang malalim na pagtanggap. Ang karma ay hindi kailanman nagpapatawad. Nagbibigay lamang ito ng eksaktong presyo ng bawat kasalanan. Hayaan mo na siya doon, Mateo. Ang totoong parusa niya ay ang mabuhay sa mundong wala siyang kapangyarihan. Paano si Micaela? Nagtatrabaho siya ngayon bilang dishwasher sa isang maliit na karinderya sa probinsya para mabayaran ang mga natitira niyang utang. Sagot ni Althea habang inilalapag ang folder. Nasa kanya ang huling desisyon kung paano niya aayusin ang buhay niya. Tumingin si Mateo kay Althea. At ikaw, Althea? Anong susunod na plano mo? Maraming nagtatanong kung babalik ka pa sa corporate world. Tumingin si Althea sa malawak na asyenda na binili niya sa tulong ng pera ng kanyang ina. Dito, ang bawat tanim, bawat puno, ay simbolo ng bagong buhay. Bumalik na ako sa totoong mundo, Mateo. Dito, kasama ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Hindi ko kailangan ng peking imperyo para maging reyna ng sarili kong buhay. 2 taon ang nakalipas matapos ang pagbagsak ng pamilya De Los Santos. Ang hangin ng probinsya ng Negros ay nagdadala ng halimuyak ng mga namumulaklak na mangga at sariwang lupa. Sa gitna ng isang malawak na asyenda, nakatayo si Althea. Siya ay hindi na ang asawang biktima, hindi na ang manugang na inaalipin. Siya ay si Althea Santos, ang may-ari ng Hacienda Elena, at tagapagtatag ng pinakamalaking scholarship at livelihood program para sa mga kababaihan sa buong bansa. Sa isang press conference para sa pagbubukas ng isa pang sangay ng kanyang charity, isang batang reporter ang nagtaas ng kamay. Miss Santos, matapos ang lahat ng pinagdaanan niyo, ang pagnanakaw, ang pagtataksil ng sarili niyong asawa at ang paninira ng inyong biyenan, paano kayo nakabangon? Hindi ba kayo nabulag ng paghihiganti? Ngumiti si Althea. Isang ngiti na naglalaman ng lahat ng pait ng nakaraan at ng lahat ng tamis ng kasalukuyan. Tiningnan niya ang mga tao sa harap niya. Sa unang hanay, naroon si Tatay Danilo, masayang pumapalakpak. Sa tabi nito ay si Mateo na nanatiling isang matapat na kaibigan at kasosyo. Lumapit si Althea sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng inspirasyon. Isang boses na hindi na kailanman muling mabubusalan. Ang paghihiganti ay para sa mga taong gustong bumalik sa dilim. Hindi ako naghihiganti. Kinuha ko lang kung ano ang sa akin. Simula ni Althea. Maraming kababaihan ang tinuturuan na maging tahimik, na magpasensya, na tanggapin ang bawat pang-aabuso alang-alang sa pamilya o sa hiya. Ngunit tandaan ninyo, ang tunay na pamilya ay hindi ka dudurugin at ang tunay na pag-ibig ay hindi ka ninanakawan ng pagkatao. Inayos ni Althea ang kwintas ng kanyang ina na nakasabit sa kanyang dibdib. Maaring kunin nila ang inyong pera, sirain ang inyong pangalan,
o pagtawanan kayo. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman mananakaw ng sinuman, maliban na lang kung isusuko nyo ito. Ang dignidad ay hindi nabibili. Ito ay pinaglalaban. Habang umaalingaw-ngaw ang mga palakpak sa paligid, tumingin si Althea sa asul na kalangitan. Wala ng mga kadena. Wala ng mga utang na loob na hindi makatarungan. Siya ay malaya. At sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay tunay na payapa.